Hello guys, in this video we are going to talk about another type of conjunctions, which is subordinating conjunctions. And guys, if you like this video, don't forget to hit the notification bell and follow para updated ka for my next video. Ano nga ba ang subordinating conjunctions? Ang subordinating conjunctions ay ang mga salitang ginagamit upang ipakita ang relasyon sa pagitan ng dalawang clauses, isang independent clause o buong pangungusap at isang dependent clause na hindi kumpletong pangungusap. Meron tayong ginagamit na acronym para mas lalo nating matandaan ang mga subordinating conjunctions. Ito ay tinatawag nating AWUBIS. May tatlong A, dalawang W, isang U, dalawang B, isang I, at isang S. A stands for after, another A stands for although, last A stands for as, isang W stands for when, second W stands for while, isang U stands for until, isang B stands for because, pangalawang B stands for before, isang I stands for if, at isang S stands for since. Magbibigay ako ng mga halimbawa at kung kailan natin pwedeng gamitin ang mga ito sa pangungusap. Let's go to the word after, or in Tagalog, ito ay pagkatapos. Ginagamit ito kapag nais ipakita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Halimbawa, we will eat after the meeting. Kakain tayo pagkatapos ng pagpupulong. Another conjunction, although. In Tagalog, ito ay kahit na. Ginagamit ito kapag nais ipakita ang contrast o pagsasalungat ng dalawang idea. Halimbawa, although she was tired, she continued working. Kahit na pagod siya, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Let's go to the word as. In Tagalog, ito ay habang or dahil. Ginagamit ito kapag nais ipakita ang sabayang nangyayari o sanhi ng isang bagay. Halimbawa, as I was walking, it started to rain. Habang naglalakad ako, biglang umulan. Let's go to the word when. In Tagalog, ito ay kapag or nang. Ginagamit ito kapag nais ipakita ang oras o panahon kung kailan naganap ang isang aksyon. Halimbawa, call me when you get home. Tawagan mo ako kapag nakauwi ka na. Let's go to the word while. In Tagalog, ito ay habang. Ginagamit ito kapag nais ipakita ang dalawang aksyon na nangyayari ng sabay. Halimbawa, she listened to music while studying. Nakikinig siya ng musika habang nag-aaral. Let's go to the word until. In Tagalog, ito ay hanggang. Ginagamit ito kapag nais ipakita ang hangganan o limitasyon ng isang aksyon. Halimbawa, wait here until I come back. Hintayin mo ako dito hanggang sa bumalik ako. Let's go to the word because. In Tagalog, ito ay dahil. Ginagamit ito kapag nais ipakita ang dahilan ng isang pangyayari. Halimbawa, she left early because she had an appointment. Umalis siya ng maaga dahil may appointment siya. Let's go to the word before. Or in Tagalog, ito ay bago. Ginagamit ito kapag nais ipakita ang isang aksyon na naganap bago ang isa pang aksyon. Halimbawa, wash your hands before eating. Maghugas ka ng kamay bago kumain. Let's go to the word if. In Tagalog, ito ay kung. Ginagamit ito kung nais ipakita ang isang kondisyon o posibilidad. Halimbawa, if it rains, we will stay inside. Kung umulan, mananatili tayo sa loob. Let's go to the word since. In Tagalog, ito ay simula ng or dahil sa. Ginagamit ito upang ipakita ang simula ng isang bagay at upang ipakita ang dahilan ng isang bagay. Halimbawa, since I moved here, I made many new friends. Simula nang lumipat ako dito, marami akong naging bagong kaibigan. Another example, she is happy since she got a new job. Masaya siya mula nang nagkaroon siya ng bagong trabaho. Tips ko lang sa inyo, kapag ang subordinating conjunctions ay nasa simula ng pangungusap, gumamit ng kama. Halimbawa, although it was raining, they went outside. Kapag ito ay nasa gitna naman, hindi kailangan ng kama. Halimbawa, they went outside although it was raining.
That's all for this video, guys, and for my next video, we will tackle about correlative conjunctions.